Tayo po ay yumuko at pumikit at tayo mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, humihingi po kami ng gabay sa inyo para po sa aming pag-orientation ngayon. And ingatan niyo po kami, lalo na po ang aming mga guro at aking kapwa mga kaklase. Maraming salamat po sa lahat ng binibigay niyong biyaya sa amin at pagkalooban niyo po kami ng lakas at talino upang masagutan po namin ang aming mga gawain. Yun lamang po at maraming. Ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, so magandang umaga sa ating lahat. So bago tayo magsimula ng feedbacking, nagsisimula na ba kayo sa pagsasagot ng mga modules? Lian Rex, nagsisimula ka na pagsasagot ng module para sa week 2? Opo. Kamusta yung pagsasagot ng week 1? Christian Nicole? Okay lang po. Okay lang. Hindi naman mahirap. Hindi naman po. Hindi naman. So ayan. So ngayon, ibibigay ko sa inyo yung mga pag-aaralan natin sa MAPE. Na-download nyo na ba? Yung week 1 at week 2 na binigay ko sa inyo nung Friday sa MAPE? Opo. Nung nakapagpa-print? Dun sa mga nakapagpa-print, di ba binigay ko din sa inyo yung last. Kung naipag-print nyo yung last o learning activity sheets o learning answer sheets, pwede na dun kayo magsagot. Pero kung hindi kayo nakapag-print nung last, ay pwede namang sa papel na lang kayo magsagot. Angelica, ba't hindi ma-download? Sige, sabihin mo, ba't hindi ma-download? Para masagot natin. Angelica. Sir, ayaw po kasi mapindot. Anong dapat gawin kung hindi ma-download yung yung activity sheets o yung module? May dapat pang i-download. Ano yung dina-download nyo na app para ma-view siya? Aliyah. Bakit po? Ano yung dina-download na app para makapag-open kayo ng mga file sa cellphone? Ako po, pinisa ko lang po yung link, tapos lumabas na po sa my files ko. Ayun, meron kusa na talaga. Kung hindi mo ma-download, Angelica, meron yung WPS Reader. I-download mo muna yon, tapos saka mo i-click ulit yung file na sinend ko. May iba pa ba na hindi pa nakakapag-download? O na-download na naman lahat? So okay na. Kung na-download na, yung kay Angelica na lang may problema tayo. Di isasend ko na lang kay Angelica ng baka picture yon doon sa GC natin para yung mga hindi nakapag-download, makikita doon sa GC natin as picture siya. Hindi siya naka-file na documents o naka-PDF. Okay, so mag-share screen ako. May katanungan pa ba tungkol doon sa module? Ano pa ang problema sa module? Nathan, may problema ba tungkol sa module o wala? Sir, wala naman po. Yeah, okay, so mag-share screen ako. Kita ba? Kita? Christian Nicole, kita ba? Itong share screen ko. Ito naman po. Kita. Ayan. So, papalakihin pa natin. Diba? Ang pinasa ko sa inyo ay itong isang file na ito. Yung quarter 1 ng ALTS naman to. Kung last week ang sinagutan natin, music. So, ngayon, ALTS naman tayo. And then next week, PE. And then sa mga susunod na linggo, health naman. So, ganun yung magiging setup natin. And so, ito yung unang natin topic, Fabric Design of Southeast Asia. So, dito, ibinigay yung mga
objectives na dapat yung matutunan. So, learning task 1. Module pa ito ha. Learning task 1, itong inyong gagawin. So, asan yan sa learning answer sheets? So, kung na-download nyo yung answer sheets natin, ayan yan. Dito nyo siya sasagutan. Ano, naintindihan? Janelle, intindi ba? Naintindihan? Opo. Yan, kung na-download nyo itong learning answer sheets na ito, so pwede kayong dito magsagot. Ano, kung hindi na-download, saan pwede magsagot? Maria Isabel. Maria Isabel, saan pwede magsagot? Kahit i-chat na lang. Ayaw sumagot ni Isabel. Olian Rex, saan pwedeng magsagot? Yan. Yan, sumagot na si Isabel. Ano, sa pad paper or sa papel. Ano kung hindi na-download tong learning answer sheet ng week 1. Okay, naintindihan ba? Pagpatuloy natin yung sa module. And kung tapos na kayo sa learning task 1, ito yung gagawin sa learning task 1. Ano? So, yung elements of arts nandito sa may left side natin, and then principle of arts nandito sa may right side. Dito kayo mamimili ng sagot. Ano na nasa baba yun na yan. Diyan nyo kukunin yung sagot. Kung ito bang pattern ay sa elements of arts ba o sa principle of arts, contrast para saan ba siya, space, value, kung para saan ba siya. Ano? So, yun yung ating learning task 1. So, next page. So, dito sa next page natin, ipapaliwanag na o ipapakita na sa inyo yung iba't ibang region o iba't ibang bansa na meron ang Southeast Asia. Ano? Nagpakita dyan ng map. Okay, so dito, pinakita yung map ng, balik tayo, map ng Southeast Asia. So, siguro naman, lahat kayo alam na kung ano yung mga bansa na meron sa Southeast Asia. Ano, so, hindi na natin yan iisa-isahin. Andre, yung activity sheet sa mapa, nandun din sa ating sa ating GC. Tingnan mo na lang doon sa mga sinend na files. Ano, nakita niyo ba yun? Jan Joseph, nakita niyo yun? Yung last na nakasulat. Ang nakasulat. Opo, sir. Nasa GC, Opo. And ang pangalan ay A9 last week 1, saka A9 dash last dash week 2. So, yun yung pangalan ng Andre. So, next page natin, so vocabulary. So, dito sa vocabulary, papakita sa inyo yung iba't ibang terms na makikita nyo dito sa bawat fabric design na meron ang Thailand, Cambodia, and Laos. So, Thailand, so pinakita dyan yung kanilang mga fabric design. Kapag sinabing fabric design, ano yon, Janelle? Sa tela po. Yun, yung mga ginagawa nila sa kanilang mga tela. So, pinakauna niyan ay ang Thailand. So, kung makikita nyo dito, ipapaliwanag ko ano yung mga famous fabrics na meron ang Thailand. Yung pinakauna is Matmi. So, ito yan. Ito yan ha. Para siyang mat. Tagalog ng mat. Ano yung Tagalog ng mat? Ay Aliyah. Aliyah Venice.
Ang Tagalog ng mat ay banig. So dito para siyang banig. Yung matmi ng Thailand. And then, Yok Dolk is isa siyang Thai silk na yok and dolk. So, ito daw parang ginaya siya sa pattern ng bulaklak. So, pero gawa siya sa tela ng bulaklak. Yun yung kanyang naging design niyan. So, next natin, Cambodia. So, dito man sa Cambodia, meron tayong dalawang types ng Cambodian technique. So, tatandaan itong dalawa ha. So, ito, balikan nyo lang pagbabasa. Yung pinakauna ay ikat technique. So, dito sa ikat technique, ang ginagawa nila, yung wini-weave siya. Pag wini-weave, sa Tagalog nun, hinahabi. So, pagkahabi, bago habiin yung kanilang fabric, so, nagkakaroon sila muna ng tie and dye portion. And then, sa kanila hahabiin. Para makita nila, nakita na ba kayo nung basahan na tela na parang hinabi siya. So parang ganun yung technique ng paggagawa nila ng design sa Cambodia. And pangalawa, uneven twill. So dito naman sa uneven twill, pag nagagawa sila dito ng design nila, iba ang kulay nung nasa ibabaw na tela at iba yung kulay na nasa ilalim na tela. So halimbawa, kulay blue yung nasa ibabaw nila, tapos yung nasa ilalim na tela nila kulay red. So, ganun. Pero parehas sila ng design na ginawa. Depende sa side na nagdo-dominate ng bawat kulay yun sa uneven twill. So yun yung dalawang types ng Cambodian weaving. So, ikat technique and uneven twill. So, next naman natin ay sa Laos. So, sa Laos, mayroon silang pinakasikat na fabric design na ginagawa. So, sin. Ano daw yung sin? Itong sin ay isang gamit o isang damit ng mga babae na hanggang ankle yung kanilang tela. So, overall siya, isang buong damit siya na design na gawa ng mga taga-Laos o Laotian. Laotian ang tawag sa tao sa Laos. So, dito sa sin, babae lang ang pwedeng magsuot nito. So, ito yung pinakasikat na fabric na meron sa kanila. So, next, sa Vietnam. Sa Vietnam naman, meron din silang pinauso na silk sa kanila. So, yung golden thread silk. Okay? So, kung nakita kayo ng golden thread silk, halimbawa, dito sa atin, may nakita yung golden thread siya. So, yun ay nagmula siya sa Vietnam yung style. Hindi ibig sabihin na yung silk ay nagmula talaga sa Vietnam. Pero, yung style ng pagkakagawa nila, pag kukulay nila na kulay gold nung silk ay pinakaunang gumawa nun ay Vietnam. Okay, so dalawang pinakasikat na Vietnamese fabric, Shantung Taffeta and Bengalin weave. Yun yung pinakasikat nila na fabrics sa Vietnam. So next, ebony satin. So itong ebony satin ay galing sa ginawa nilang silk, pero siya ay galing sa ebony fruit pods. So ano yung ebony fruit pods ay i-search nyo na lang kung ano yung itsura niya. Hindi ko kasi ma-i-search ngayon. Gawa lang naka-share screen tayo. So ito yung mga style na meron ang Vietnamese fabric. Okay. So dito naman tayo sa Indonesia, Malaysia, and Singapore. So dito sa tatlong bansa na ito, iisa yung design na o isa yung style na kanilang ginagawa sa pagde-design ng fabric. So ang design na yun ay ang batik. So it's the traditional fabric of Indonesia. So paano yung ginagawa yung batik? So yung batik ay kailangan o gumagamit sila ng wax o kaya any ink na pwede nilang ilagay doon sa kanilang tela.
Ano? So, kailangan ang cloth na gagamitin nila ay yung kayang mag-absorb ng mga wax o ng mga kulay na pwede nilang ilagay doon sa kanilang mga design. Ano? So, two categories of batik design, geometric motif. Kapag sinabing geometric motif, ano yun dyan, Joseph? Kapag geometric, Yung pong designs na included ay mga patterns po. ayan, patterns or mga shape yung kanyang pwedeng maging design dun sa kanilang batik. And then, freeform design, so any na design na pwede nilang gawin. Halimbawa, halaman, puno, bundok, tao, so pwede nilang gawin yun sa freeform design na batik. So, ito yung example ng isang batik. Sa tingin nyo, ano siya? Geometric ba siya o freeform design? Chat na lang natin. Chat na lang sa chat natin, chat windows natin. Itong kulay red na ito. Ano kaya siya? Geometric or freeform design? Okay, so tama si John Joseph. Ano? Freeform design siya. Okay, so ito naman yung methods na paggagawa ng batik sa Malaysia. Ano? Sa Malaysia, dalawa yung kanilang ginagawa. Hand-painted. So kapag sinabing hand-painted, gumagamit sila ng canting o yung parang lalagyan para mailagay nila yung mga kulay dun sa iba't ibang lugar ng tela na kanilang ginagawang batik. O kaya block printed, alam niyo yung ano, yung sa pagkukulay ng damit, ano ang tawag doon? Pagtatatak ng damit. So, 'di ba may anuhan sila, meron tayong ginagawa doon na meron tayong shape na o meron tayong design na ika-cut sa bond paper o kaya sa papel. Tapos ilalagay natin siya sa silk screen and then saka natin ilalagay doon sa damit. So, pipinturahan yung damit. So, ganito yung style ng block printed. Dito lang sa block printed, ang ginagawa nila, metal, nilalagyan nila ng design yung metal, and then i-dip sa molten wax, and then saka ilalagay sa fabric para makakuha nila yung pattern na gusto nila. So, yun yung meron sa block printed. Naintindihan, Nathan? Next. Brunei naman tayo. Brunei or Brunei. Sa Brunei, gumagawa din sila ng batik. Pero iba daw yung ginagawa nila sa Indonesia, Malaysia, and Singapore. So dito sa Brunei, ang design na kanilang ginagawa is yung kanilang national flower doon sa kanilang bansa. So ito ay simpor, sumboy-sumboy, or kaya yung picture plant. So dito sa atin, meron din naman itong picture plant, pero kakaunti nga lang. And traditional design nila, ang tawag ay air mule. So ito daw kung ang Malaysia meron daw silang hand painted at black printed. So ang Brunei, madami silang style na paggawa ng batik. So airbrushing, cracking, bubble, rainbow, sprinkle, geometry, and marble. So yan yung iba't ibang techniques na meron ang Brunei sa pagkagawa ng batik. Okay, so yung batik daw na ginagawa nila ay sa mga tela nilang nilalagay sa cotton, sa chiffon, sa linen, and sa brocade. Yan yung 4 na fabric na pinagagamitan ng batik ng Brunei. Okay. Naintindihan ba kung ano yung batik? Balikan natin para mas maintindihan nyo. Ayan, yung batik ay style ng paglalagay ng design gamit ang mga wax o iba't ibang pangkulay sa isang tela o sa fabric. So, sir, pwede bang magbatik sa papel? So, pwede ba o hindi? Lian Gale. Okay. Tapos, pagka-drawing mo na, lagyan mo ng ABCD. Ha? Okay, tapos, save dito sa share screen ko. Sulat na lang ulit sa group chat. Sa chat natin. So, pwede bang magbatik sa papel o hindi?
sagot. Okay, copy mo na din ang sagot. Okay, so habang inaantay natin ang sagot, dito na tayo sa next page. Yan. Okay. Learning task number 2. So itong learning task number 2 natin, ayan, may nagsagot na. Sino yung sumagot? Si Lian Gale. O pwede daw? Wait lang. Wala mo. Pwede daw ba? Sino pa bang ibang nandiyan? Bench, pwede daw ba? Na batik gamit ang papel. O J. Paul, pwede daw ba? Ay, dami ba? Di ba? Ano pwede? Ano pwede? Hanggat yung papel ay nakakapag-absorb siya ng color o ng wax, so pwede tayong gumamit ng papel as fabric sa batik. Ano, pero mas maganda talaga kung tela talaga ang gagamitin kasi mas nag-absorb ng wax o ng tela ng kulay ang ating fabric o yung tela. Ano, so learning task number 2. So dito sa learning task number 2, Yan ikaw. Alan, yan ikaw. Ay, ba't kaya? dito sa learning task number 2, titingnan nyo lang ito. Ano, titingnan nyo lang itong picture na yan. Ano, 4 na picture yan, and then kapag naobserbahan nyo na sila, ilalagay nyo ang sagot dito sa question na yan. Ano? So, ayan yung sagot, ayan yung mga tanong. Question number 1, how would you describe the elements of art in this fabric in terms of line, shape, form, space, color, value, texture? Ano? Paano nyo daw siya i-describe? Halimbawa, ito. Ito nga ay ano, kapag golden silk, saan siya galing? Jan Joseph. Sa Vietnam po. Ayan, Vietnam. So, isulat niyo yung kanyang line. Paano mo daw i-describe yung line niya? Okay, okay na. Yung line niya, yung shape niya, yung form niya, space, color, value, and texture. Ganon din dito sa Thai silk. And then dito sa scene. Gagawan niyo din siya ng sagot dito sa question number 1. Okay, so question number 2. What idea or message to your mind when you see this fabric design? Sige mo na. Ayan. So, babalik kayo dito sa 4 na picture. Yung pinakauna is the Vietnam gold thread silk. Ay, Thai silk. Ito yan. Ha, ito yung Thai silk. O, ano daw yung papasok sa isip nyo kapag nakita nyo yung design na yan? So, ganun din sa Vietnam golden thread, sa Cambodian sampot, and sa Laosin. Ano? So, yun yung sasagutin nyo. Sa learning task number 2. So, asan yan sa ating learning activity sheets? So, ito yan. Sa learning task 2. So, dito nyo makikita yan. So, ito yung question number 1. So, dito nyo sasagutan yan. Kita mo po? And then, yung question number 2, ayan din. Dito nyo din sasagutan yan. Kung Kita mo po ang na-download nyo yung learning activity sheets natin. Pero kung hindi, sa pad paper na lang sasagutan yung ating learning task number 2. Ano? Next. Page 14 na tayo. So, learning task number 3. So, dito sa learning task number 3, andito na tayo sa assimilation. So, dito sa learning activity 3, magbibigay ng 10 questions. So, saan manggagaling itong 10 questions na ito? sulat ko natin ang
So, manggagaling yan dun sa natutunan nyo sa mga binasa at napag-aralan natin kanina. Ano, so, multiple items naman siya. So, ayan, page 14 siya. So, nasa yan sa last natin. So, nandito siya. Ano sabi mo? Ayan siya. Ano, dito kayo magsasagot. Kung wala ulit, hindi na download ulit. So, dito tayo sa pad paper magsasagot. Okay. So, next, pag natapos na yung learning task number 3, sasagutan yung self-evaluation. So, sasagutan yung self-evaluation kung na-download o dito sa gilid. Kung hindi na-download, sa papel ulit. Kung ano nakikita mo sa share screen ko, gagawin mo. Okay? Wait lang. Kita ba? Kita? Ayan. So, next na tayo. Learning task 4. So, dito sa learning task 4, bibigyan na kayo ng performance task na gagawin. Ano? So, ito hindi nyo nasasagutan sa inyong pad paper o sa learning activity sheets. Ano? So, separate na paper na ito. Ano? So, clean sheet of bond paper. So, how to draw batik design yan na batik design. So, pwede talaga sa papel. Ano? Kasi, pero kung available naman ang inyong fabric, kung may tela naman kayong available sa bahay, so pwedeng tela din ang gamitin nyo and then gupitin nyo na kasing laki ng A4 na bond paper o short na bond paper. Ano? So next, pencil, and then eraser, and then crayons, color pen. Ano? So any design na pwede nyong gamitin o gawin sa paggagawa ng batik ay pwede. Ano? So pwedeng mga bulaklak, pwedeng mga shapes. So, any design na gusto nyo, yun yung gagawin nyo na design ng ating batik. Ano? And then, ayan, any team na may kaugnayan sa Southeast Asian Public Design ay pwede nyo ding gawin. And then, crayons or coloring pen to make your batik satisfactory. Ano, kung ang gamit nyo ay ano to ha? Kung ang gamit nyo ay bond paper dito, crayons or coloring pen ang pwede nyo gamitin. Pero kung ang gagamitin dyan ay tela, ang maaaring gamitin nyo dyan ay poster paper or poster paint or acrylic paint kapag tela ang inyong gagamitin para ma-absorb ng tela yung acrylic paint. Kasi pag crayons, hindi siya ma-absorb ng tela. Pang ano lang talaga siya, pang bond paper lang yung crayons na ating gagamitin. Okay. So next, weaving your own icon. So dito naman sa weaving your own icon, ito yung technique na meron sa may technique na meron ang Malaysia. So yung ikat technique. So dito, mga materials na gagamitin nyo, color paper na iba't ibang kulay. So gano'ng kalapad yung color paper na gagamitin nyo. So half inch. Half inch yan ha, hindi half inch. So yung 1 inch, hatiin nyo lang siya. So yung gano'ng kalapad yung colored paper na gugupitin nyo. And then, isang block na color paper. So, ayan yung mga iba't iba pang materials. So, nakasulat naman dun sa modules yung procedure na inyong gagawin kapag gagawin nyo na itong weaving. Ayan. And then, self-evaluation. Nauna pala yung self-evaluation kanina. Yung sa ating last. Pero okay lang yan. Na-double ata yung number 2 mo. Iburahin mo na lang. Ayan, dito yan. Sa huli pala itong self-evaluation. So, ayan, sir, gagawin ba namin parehas yung learning task 4 at learning task 5 ng week 1? So, yun yung sasabihin ko sa inyo,
Diyan sa learning task 4 at learning task 5, mamimili lang kayo ng isa na gagawin nyo. Ha? Hindi nyo siya gagawin parehas. Kung ano yung napili nyong design, yun lang yung gagawin nyo. Ha? Hindi nyo, halimbawa, so nakagawa na ako ng learning task 5. Gagawin pa ba yung learning task 4? Anong sagot doon? Okay. Halimbawa, Okay. Kung ano yung nasa share screen, yun ako. itong batik technique ay nagawa nyo na. Yan, itong batik technique design ay nagawa nyo na. Itong learning task 5 ay hindi nyo nagagawin. Ano, mamimili lang kayo dito sa dalawang learning task na gagawin nyo. Ha? Hindi nyo na siya gagawin parehas para hindi masyadong madami yung inyong gagawin. Okay, thumbs up na lang kung naintindihan ng lahat. Ayan, naintindihan ha. So, mamili na lang kayo dyan sa dalawang task na yan kung alin ang inyong gustong gawin. Kung saan nyo mas comfortable na gawin kayo dun sa, halimbawa, mas comfortable ka na gawin yung batik. O di yung batik na lang gagawin mo, hindi mo na gagawin yung pag-weave. Halimbawa, mas magaling ka mag-weave kaysa magkulay. Ayun, edi ang gawin mo ay yung pag-weaving, yung learning task 5, kaysa dun sa learning task 4 na pagkukulay sa batik. Okay. So, naintindihan ba? Next. Next natin. Week 2 to 4. Share screen ulit ako, ha? Parehas yun. Yung week 1 saka week 2 4, gagawin nyo parehas yun. Kaya isa na lang pinagawa ko sa inyo sa week 1 kasi may kasunod pa kasi kayong gagawin. Yung sa week 4 o week 2 to 4. Ano, J. Paul? Ayan. So, kung yung week 1, pinag-aralan tungkol sa fabric and fabric design. So, dito naman sa week 2 to 4, arts and crafts of Southeast Asia. So, ganun din. Ano? Wait lang. So, dito sa I, pinakita din yung objectives na meron yung lesson. Ano, saka yung konting introduction para makita nyo ano-ano ba yung mga meron sa pag-aaralan natin tungkol dito sa arts and craft ng Southeast Asia. Ayan. So, learning task number 1. So, learning task number 1. So, dito nyo din magsasagot. Ano? So, sa module natin, page 18 siya. Ano? Pero kung dito nyo sasagutan, sa answer sheets, ayan siya. Ano? 1 to 6 siya. Kung wala ulit, answer sheet, sa pad paper magsasagot. Basta wag kakalimutan lagyan ng pangalan. Okay. So, nandiyan na din naman yung mga choices niya. Ano, nandito sa module yung mga choices ng learning task number 1. Next, learning task o learning activity number 2.
Okay, so kanina pinag-aralan natin yung mga fabric. So dito, checkan nyo lang ano. Checkan nyo lang yung mga terms na familiar kayo. So naipaliwanag to kanina, batik, naipaliwanag din, sin. Ito hindi pa na ano, and then yan. Kung naipaliwanag na, check lang ang gagawin. Ano? Kung saan lang kayo familiar. Next, so dito pinapakita naman yung arts and craft ng Southeast Asia. Ano? Sa Thailand, so Loy Krathong Festival. Sige, i-send ko mamaya. Andre, i-forward ko ulit sa ating GC. Mamaya, pagkatapos nitong ating feedbacking. Okay, so Long Krathong Festival, ang festival na ito ay festival ng mga lantern sa Thailand. Ano? So, Loy Krathong, so lantern festival ang meron yan sa Thailand. So, dito, ang crafts na pinapakita nila ay ang mga flying lantern nila. Ano? So, nakita nyo naman dito sa picture. Ano? So, yan. Yung lantern nila ay nilalagyan ng kandila sa ilalim para siya ay mag-float o para siya ay lumutang sa hangin. So, yun yung festival na meron ang Thailand. So, sa atin, dito ba sa Pilipinas, meron ba yan? Ng lantern festival na yan? Wala, Lantern lang yung meron tayo sa Pampanga. So, dito sa atin, yun lang yung meron. Pero wala nitong Loy Krathong Festival or Lantern Festival. Next, Cambodia. So, yan. So, dito naman sa Cambodia, ang pangunahin nilang crafts na meron sa kanilang bansa ay ang pagpoproduce ng iba't ibang baskets, jars, and textiles. So, yung handicrafts nila na pinaka sikat sa kanila yung gagawa ng mga basket. So, yun yung kanilang pinagkakakitaan sa kanilang bansa. So, next, Laos. Sa Laos, sa paper naman, ano ang kanilang pinakang crafts na meron? Kapag yung papel din yan sa kanila. Papel ang tawag. Ang tawag sa papel sa Laos. So, ayan, yung ay ginagawa nila para gumawa ng iba't ibang temple decoration, umbrellas, fans, and kites. So, yan. Ito yung pinakagamit na papel na meron ngayon sa Laos. Sa paper ang tawag. Next, Vietnam. So, Vietnam naman, ang pinakang sikat na handicraft nila o crafts nila ay ang silk painting. So, itong silk painting ay ang pagpipaint na gamit ang tela. So, hindi sila dyan madalas gumagamit ng papel as medium sa pagpipaint. Ang ginagamit nila dyan ay ang tela. So, ayan, kadalasan ang kanilang mga tema is countryside, landscape, pagodas, historical events or scenes or daily life. So, ito, yan ay pagoda, yung nandito sa picture. Pagoda yung kanilang naging tema dito sa example na yan. And then, Indonesia, so dito naman, ang pinakang crafts nila is the wayang kulit. Wayang means skin and kulit means wayang means shadow and kulit means skin. So kaya naging wayang kulit yung tawag sa kanilang crafts. So itong wayang kulit, puppet shadow play siya. Kung makakapag-search kayo sa YouTube, search kayo ng example ng wayang kulit, so madami ng examples. And then makikita nyo kung paano siya piniperform. So itong wayang kulit, nag-origin siya sa India, pero mas naging popular siya sa Indonesia. And naging pamumuhay at naging parte na din ng pamumuhay yan ng mga Indonesian, yung wayang kulit. So, paano pinapalabas ang wayang kulit? So, dito sa wayang kulit, merong isang puppet master na tinatawag. So, ang puppet master na nagpapagalaw sa mga puppet na yan, ang tawag sa kanya is dalang. Tandaan nyo na, dalang yung puppet master na nagpapagalaw sa mga shadow puppet.
Siya din yung nagiging tagapagsalita o siya din yung nagsasabi ng lahat ng story na meron yung kanyang bawat puppet na pinapalabas. Siya din yung may nagbo-voice over nun, siya din ang gumagawa ng sound effect, and then siya din yung nagpapagalaw dun sa puppet na kanyang pinapalabas. So, ang tawag sa kanya is dalang. Kung para mas malinawan kayo, may suggested video na nakalagay dyan. O kaya, search nyo lang sa YouTube. Wayang Kulit Performance. Okay, so question. So, dito sa question, hindi ko na siya sinama sa activity sheet natin. So, sagutin nyo na lang yan sa inyong sarili kung ano ba yung mga dapat gawin kapag nagpe-perform ng wayang kulit and paano ba gumagalaw yung puppet. Mapapanood nyo yan, makikita nyo yan kapag nanood kayo ng isang performance ng wayang kulit. Okay. So next, Malaysia. So sa Malaysia naman, isa yung sa pinakang sikat nila na crafts sa kanilang bansa ay ang kite. O ang tawag dyan is wow kite. W-A-U kite. So dito nga sa Malaysia, nagkakaroon pa sila ng kite festival. Ang tawag dyan is the Pasirgudang International Kite Festival. So hindi lang sila basta-basta na na kite. Yung triangle na kite na ginagawa natin dito. So hindi ganun. So sila dito sa Malaysia, pagandahan sila ng kite na ginagawa. So ayan, nakikita niyo naman dito sample na picture na ang ganda ng kanilang design na kite. And then next, Brunei. So dito naman sa Brunei, merong craft sila na pinagmamalaki din. Songkok ang tawag. Dito sa Songkok, ina-associate nila yan sa Islam in Malaysia. Itong Songkok para siyang headdress kung tawagin. Headdress ng mga Muslim. So may tatlong klase ng Songkok ang Brunei. So pinakauna, Dastar. Kung makita niyo yung sa Aladdin, kadalasan ganun yung mga sinusuot nila na songkok sa kanilang ulo. So dastar yung tawag diyan, yung piece of cloth ay tinatied sa kanilang ulo. And then songkok or kopya. Itong kopya kadalasan yan sinusuot ng mga lalaki na Muslim. Kung makikita kayo ng mga nakadamit talaga na pang Muslim, meron silang ganyan. And then yung pangatlo, tangkolok or serban. So itong serban ginagamit siya sa mga religious o sa mga ceremonies ng mga Muslim. Okay. So sino may tanong tungkol dun sa sa art and crafts ng Southeast Asia? Pwedeng sa chat natin kung may tanong, pwedeng mag-chat sa ating chat box. Okay. Next, learning task number 3. So dito sa learning task number 3, isulat niyo siya kung ang arts and crafts na ba yun ay saan siyang bansa kasama. Halimbawa, itong wow kite o anong bansa siya, dito kayo mamimili sa 6 na bansa na yan. Okay? So, saan nyo sasagutan yan? So, balik tayo dun sa learning activity sheets natin. So, ayan siya. Dito nyo sasagutan. Pero kung hindi nyo na print itong learning activity sheets natin, so pwedeng sa papel na lang sagutan. Sa papel na lang sasagutan. Basta wag nyo kakalimutang lagyan ng pangalan. Okay. Next. Learning task number 4. So describe the characteristic of different arts and crafts in Southeast Asia. So use another sheet of paper. So dito, balik tayo sa answer sheets natin. So ayan yan.
So, kung hindi kasya, pwedeng sa likod nitong papel magsagot. Pero kung hindi nyo nga na-print, sa papel ulit, sa pad paper din kayo magsasagot. So, for example, so Thailand. Anong merong arts and crafts ang Thailand? So, balikan natin. Basahin ulit natin yung nasa Thailand. Sa Thailand, meron tayong flying lantern or sky lantern. So, yun yung isasagot natin dito. Yan, sa arts and craft. And then, hanapin nyo, ano ba yung characteristic nung arts and crafts na yon? Ano ba yung mga nakita nyo? Ano ba yung napapansin nyo dun sa arts and crafts na gawa ng Thailand? So, same as the other country din. Ganun din. Cambodia, hanapin yung arts and crafts nila and then characteristic. So, ganun din hanggang dumating kayo ng Brunei. So, ganun yung gagawin nyo sa learning task number 4. Okay, next. Learning task number 5. So, dito sa learning task number 5, gagawa na kayo ng sarili nyong wayang kulit puppet. So, nakalagay dito sa module na binigay ko sa inyo, yung iba't ibang materials na gagamitin sa paggagawa ng wayang kulit puppet. And then, yung procedure din na andito sa module na ibinigay sa inyo. Hindi ko nababasahin isa-isa. Balikan nyo na lang dun sa module kung paano gawin. So, balikan nyo na lang itong paggagawa ng wayang kulit puppet. Okay, next. Learning task number 3. So, sa learning task, number 3, number 6. So, sa learning task number 6, gagawa naman kayo ng Merlion statue model. Ano ba yung Merlion statue model? Wait lang. Stop share ko muna. Ayan. So, kita na ba ulit ang screen ko? Opo. Ayan. So, ito yung gagawin nyo sa learning task number 6. Ayan. So, nandito din yung mga materials na pwede nyo gamitin sa paggagawa ng Merlion statue. Magagawa kami. Magagawa kami ito bayo. And then, yung procedure ay nakalagay na din dito sa module na ipinasa ko sa inyo. Sir, ulit. Sasagutan ba namin parehas yung... Ay, gagawin ba namin parehas yung... wayang kulit at yung Merlion. So, dito sa learning 5 and 6, ayan, ganun ulit yung magiging setup natin. So, mamimili kayo dito sa dalawa kung alin ba yung gagawin nyo. Halimbawa, gusto nyo gawin yung Merlion. So, hindi nyo nagagawin yung wayang kulit. So, halimbawa, gusto nyo naman gawin yung wayang kulit, so hindi nyo nagagawin yung Merlion. Mamimili lang kayo ng isa na gagawin nyo dun sa dalawang activities na mayroon sa learning task na yun. So, parang sa week 1, ganun din. Sa week 1, anong dalawang gagawin? Anong gusto mo? Ukit sabon o wayang lagyan niya rin? Jopel, sa week 1, ano yung gagawin natin? Ano yung dalawang learning task na gagawin? Ang gusto mong gagawin? Kailangan ay may artwork kayo na gagawin. Mag-uukit sa sabon ng layon. Yung isa. Hindi ko alam. Yung lang natin daw. Umuwi kasi ako, nabutan ko yun. Sir, paano po yun? Pwedeng hindi po sabon yung gamit? Anong gusto mong gamitin? Ano po, yung kandila po. Sige, pwede yun. Pwede din yun. Basta makakapagbuo kayo ng Merlion statue. So, halimbawa kay Ivy Jane, ang gagawin niya lang ay yung Merlion. So, hindi na gagawa si Ivy ng
wayang kulit. Ano? Halimbawa, si Jeremy Christian, ang gagawin niya ay wayang kulit. So, Jeremy Christian, hindi ka nagagawa ng Merlion statue kung ang gagawin mo ay wayang kulit. Ano? Naintindihan ba? Naintindihan? Thumbs up na lang kung naintindihan. Yan, kung naintindihan naman ng lahat. Ano? So, yan, tapos na tayo dun sa ating feedbacking dun sa 2 week. Ano? So, may nag-chat. Pwede po bang clay model lang yung line statue? Kung clay model yung gagawin, John Joseph, kailangan ay papatikasin mo, ha? Hindi pwedeng balambot yung clay na isasubmit mo. Kasi pag sasubmit mo yan, may ipit yan sa ibang ibang section at ibang mga subject. So kung matigas yan, hindi siya basta-basta masisira at ma-demold yung iyong clay. Okay? So pwede din yung clay. Ayan, sino pang may tanong? Wayang kulit. Search natin sa wayang kulit. May tanong pa ba? Naririnig naman niya. Sabihan na. Okay, ulitin ko lang sa learning task number 4 at 5 sa week 1, Yung ginawa. mamimili lang kayo ng isa doon sa learning task na yon na gagawin. Okay, so mamimili kayo kung batik ba ang gagawin nyo or Ligan dati natin. pag-hobby ba yung gagawin nyo. And then, Ipogi ni Steven Torres. Steven. Ay, yung maliit. Maliit pa sa akin yan. Pero ako lagi pinapauna. Masaya kasi unahan, malamig. and then sa learning task 6 at 5 at 6 ng week 2 to 4, so mamimili kayo kung wayang kulit, puppet, or line statue model ang gagawin nyo. Okay. Ano yung maliit? Andre. Ano yung maliit? Andre, ano yung maliit? May tanong pa ba? Doon sa mga doon sa mga na-late ng pasok, may tanong pa ba kayo? Sino ba yung na-late ng pasok? Sabi mo daw maliit. Ano yung maliit? Bench, niloloko ka, oh. Wala na bang tanong? Kung wala nang tanong, open ka muna lahat tayo, no? Magpipicture tayo. Tapos na tayo. Open ka muna lahat. May kisuyo na. Kung may mga katanungan kayo, so pwede namang magtanong ulit dun sa ating group chat. Para mas malinawan kayo dun sa mga gagawin natin sa MAPE. And then, kung may tanong kayo sa iba't ibang subject, so may KPM na lang yung natin, yung ating mga teacher ng ating subject. Halimbawa, sa math, nag-online din naman kayo kay Sir Mako. So, ganun lang yung magiging setup natin. Okay? So, Lianica, AJ, Lian Gator. May ka-open ng camera. Janelle, Beans, Mira, Melvic, Jopel, J-Paul. Simula na tayo mag-picture. AJ. Okay. Ready? 1, 2, 3. Wait lang, isend ko muna sa GC natin na huwag nyo munang papatayin. Huwag nyo munang yun. I-close. Isa pa.
MC, Andre. One, two, three. Okay na. Ayan, so tapos na tayo sa ating feedbacking. Kung may mga katanungan tayo, ay i-chat na lang natin sa ating GC. And then, tuwing Monday, ganito na yung ating magiging setup. Tuwing Monday, yung mga gustong sumama ulit sa feedbacking para mas ma-guide kayo sa mga gagawin sa last natin ng MAPE at sa module natin ng MAPE. Every Monday, 10 a.m. So hanggang 11 a.m. nga lang eh. Isang oras lang yung ating feedbacking. And then, ayan, tapos na tayo. So, bago tayo hiwa-hiwalay, bago tayo mag-leave dito sa meeting, so magpe-pray muna tayo. Napapangunahan ni Aliyah. Aliyah Binis, pray tayo. Ikaw mag-lead. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Lord, maraming salamat po sa binigay na time po na para po naintindihan po namin ang gagawin sa MAPE. Sana po pangalagaan niyo po ang bawat isa sa amin at sana po matapos na po ng Kristo. Salamat po. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. And salamat Aliyah sa pagpi-pray. So pwede tayong mag-leave and then good luck sa pag sasagot niyo ng mga modules natin. Isang mahabang linggo na naman ang ating paglalabanan, gawa ng mga modules. So ayan, huwag masyadong magpaka-stress. Relax lang paggagawa ng mga modules at matatapos din 'yan. So ayan. Yun, Andre? Yung lahat ng sa MAPE ay ngayon sasagutan? So, pwede namang hindi lahat ngayon gawin. Pwede kung hindi nyo natapos. Yang sa isang araw ulit. Kung hindi nyo nagawa yung wayang kulit o sa isang araw. Kasi ang submission pa naman yan ay sa, kailan nga? October 23. October 23. 23. 23 pa, 23 pa yan. Pogi ni Carl. Kaya relax lang pagsasagot at paggagawa ng mga performance at mga artworks na isasubmit nyo. So, ayan. So, kung wala na mga questions, pwede na tayong mag-leave. And goodbye, class. Goodbye and thank you, Sir Emil. Goodbye and thank you, Sir Emil. Salamat. Salamat sa inyo. Sa Monday ulit, 10 a.m. Then, Miss Wa?